Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang maigsing remarks lang muna sa unang pagbasa at siguro kaunti rin sa Salmong Tugunan bago po sa Ebanghelyo, mga kapatid. Habang pinakikinggan ko kanina ang unang pagbasa, na-realize ko na kung saan pala naroon ang kaba ng Diyos, naroroon ang tahanan matatawag ng bayan ng Diyos. Mga kapatid? Sila kasi ay pilgrim people. Ibig sabihin, hindi sila pirmihan sa isang lugar. So, dala-dala nila ang Ark of the Covenant. Kaya kung saan sila naroon, doon din sila nakakatagpo ng kaligayahan. Kung inyong napansin, isang hari nagsasayaw pa sa harapan ng kaba ng Diyos dahil sa kanyang galak at pagpupuri sa Panginoon. Dito rin po sila nakakatagpo ng tinatawag natin na secure base. Sa case natin, mga kapatid, ito po yung bahay o nayon o tahanan na matatawag kung saan tayo ipinanganak, kung saan tayo pinalaki, kung saan napanday ang ating foundational years. Ibig sabihin, doon tayo umugat. Kaya naging secure base natin. At para doon sa mga walang ganon na pirmihang matatawag na secure base at palipat-lipat ng mga inuupahang bahay, may mga pagkakataong bumabalik sila doon sa dati nilang inupahang bahay. Na mamasya lang doon, dinadama ang paligid, kahit iba na ang mga nangungupahan doon. Gusto lang makabalik. Kaya medyo nakakahabag din ng kaunti, mga kapatid, yung mga naa-uproot o yung mga nahuhugot
kasama ang ugat sa kanilang nilakihan. Ano ho? Ganun pa man, kung matibay ang ating kapit o kung malalim ang ating pagkakaugat doon sa mga nangaroon sa lugar na iyon kung saan tayo lumaki, saan man tayo mapadpad, matibay pa rin ang ating kapit kung saan tayo nanggaling. Dahil alam nating saan man tayo dalhin, meron tayong babalikan. Naroon lamang kung saan sila nakatagpo ng mga bago nilang tahanan na naghihintay sa atin. Ano mga kapatid? So yun yung isang pangalawang katangian ng tahanan. Isang secure base. Yung pangatlo, sabi nga sa malalim na Tagalog, nilulunggati. Diba sa Bulacan, ganun din. Ano? Sa Cavite, ganun din. Batangas. Nilulunggati ng ating puso na mapalapit kung saan tayo unang nanahan. We long for home. So, hinahanap-hanap natin yan. We seek proximity. At kahit na halimbawa yung mga anak may sarili ng mga pamilya at gusto nilang bumukod, hindi sila masyadong lumalayo hanggat maaari. Doon pa rin sa bandang Ilaya o sa bandang ibaba na pag oras ng tanghalian o hapunan, pwedeng pumaibaba o pumailaya, titingnan kung anong ulam kinananay. Kung wala, dadalhan. O kung sila naman ang walang asin, di bibigyan ni nanay ng asin. Ano, ganun ang ating natural na inklinasyon, mga kapatid. Gusto nating mapalapit sa ating tahanan. Okay. Sa Salmong Tugunan, napansin natin, mga kapatid, na ang ganitong malusog na tahanan ay pinananahanan ng Diyos. O maaaring baligtad. Baka nauna ang pananahan ng Diyos sa isang tahanan na nagiging malusog dahil sa pananahan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, mga kapatid, nasa focal point ng sabihin na nating maigsing debate kung sino ba talaga ang mga naroon sa tahanan. Sino ba ang ina at mga kapatid ni Jesus? Itunuring po tayo ni Jesus na sarili niyang ina at mga kapatid. Ano naman sa atin? Ano po kaya ang implikasyon nito para sa atin? Ano ang na-evoke sa inyong damdamin pag nare-realize ninyo na, itinuring pala kami ni Jesus o tayo bilang sarili niyang ina at mga kapatid. Bakit hindi ama? Siyempre, alam naman natin kung sinong kanyang ama, mga kapatid. Ang ama sa langit. Ang ina, di ba, ang Mama Mary? Mga kapatid, okay, pwede, pwede. Kaibigan din. Kung uugatin po natin ang katuturan ng buong konseptong ito ng pagiging pamilya mula sa punto de vista ng Nazareno, makakatas po natin na higit na nakatuon ang pagpapahalaga nito sa spiritual na samahan kaysa biological na samahan. Nangangahulugan po ito sa atin ngayon na kung pinagkaitan ka ng pagmamahal ng tunay mong pamilya at
nilulunggati ng iyong puso ang pagmamahal na ito ng mga malalapit sana sa iyo, maaari niyo po itong matagpuan sa mas malaki at mas malawak na pamilya ng katawan ni Kristo. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, napakarami ko na kayong tita at tito, nanay at tatay. Noong ako'y hindi pa pare, wala. Si inay lang at si ama. Pero ang naging pare, may maraming mga nagsulputan na inaangkin akong anak-anakan. Ay sige, di, tita, tito, okay. Ngayon mga kapatid, sa mas malawak na pamilyang ito ng katawan ni Kristo, dito po natin mahalagang palalimin ang ugnayan natin sa bawat bahaging bumubuo ng pamilyang ito. Hindi lamang doon sa mga itinuturing kang maayos. Pati na rin yung mga nagre-rebelde sa'yo, yung mga nilalapitan mo, lumalayo sa'yo. Yung mga nginingitian mo, iniirapan ka. Napakahirap yung ituring na pamilya, hindi ba? Sa sarili mo ng pamilya, hindi ka ginaganon. Pero sumali ka sa isang church organization, magaling ka, na-threaten ang iba, tinarayan ka. Ganon talaga. Yayakapin mo pa rin siya. Kaya, ulitin ko lang mga kapatid, mahalaga pong palalimin ang ugnayan natin sa bawat bahaging bumubuo ng pamilyang ito na pinagtatagni ng kanya-kanya at sama-sama nating pagtupad sa kalooban ng Diyos. Okay, mahalaga. Tanggap natin yan. Pero paano? Paano po ba nagpapalalim ng ugnayan? Gayong sama-sama lang naman tayo dito, siguro 1 oras bago magmisa, habang nagmimisa, pagkatapos ng misa, o pag nagmi-meeting. Paano mo mapapalalim superficial lamang ang ating samahan? Maaring nagkakumustahan kayo. Kumusta kayo ngayon? Okay naman. Kayo? Okay din. Okay. Bye. Pwede tayo doon magsimula. Napapalalim po ng husto ang ating samahan kapag may lakas ng loob tayong maging hubad o vulnerable sa harapan niya. Itong si Haring David, napakatapang na hari. Mas marami pa raw ang pinatay kaysa sa sinusundan niyang haring si Saul. Tinalo si Goliath na higante. Pero nagsasayaw sa harapan ng Panginoon. Ginawa niyang vulnerable ang kanyang sarili sa katatawanan ng kanyang kapwa. Dahil nagtiwala siya, marahil, mga kapatid, na sa pagiging vulnerable, sa kawalang takot nating ipakita ang ating kahinaan, mas tatanggapin tayo ng ating kapwa. Dahil mas makaka-relate sila sa atin. Na sila man, katulad mo, ay mahina rin. Kaya ang samahan natin ay nagiging pamamaraan ni Jesus. Lateral, pantay, kapatid, kapatid. Diyos, tao, vertical. Kaibigan, kaibigan, lateral. Ayun, mga kapatid,
Okay. Nagiging ina po naman tayo ni Jesus sa pagluluwal natin ng kanyang presensya, saan man natin natatagpuan ang ating sarili sa mundong ating ginagalawan. Ito po yung tinatawag natin na rebirthing of Christ. Kung paano pong binigyang laman ni Mary si Jesus, nabibigyang laman naman natin ang pananampalataya sa pang-araw-araw nating buhay. Ang ibig pong sabihin nito para sa atin ay ang pag-expand ng ating kaloobang lalampas sa maliit na sakop ng pamilyang ating pinagmulan. Panawagan nito ang malawakan at walang kondisyong pagyakap sa kapwa bilang ina't mga kapatid. Pamilyang binubuklod ng pagmamahalan, walang sumusuko sa isa't isa, walang kompromiso. Mahalaga po ang ugnayan natin ito sa mga buhay man o patay, mga kapatid. Bakit naman pati mga patay isinama pa natin? Dahil pinagtitibay po ng pagmamahala natin, pagpapatawad, ang ugnayan nila sa Diyos. Kasi may mga namatay naman talaga tayong mga mahal sa buhay o kapwa-tao na masasabi nating hindi ready. Biglaan, tragic. Hindi pa sana gustong mamatay. O hindi pa sana handang mamatay, pero namatay agad nang hindi pa inaasahan. Kaya nga meron tayong tinatawag na communion of saints, mga kapatid. Ano ho? Ang ating pagmamahal sa kanila at kung nagkulang man sila sa atin, pinatatawad natin sila, maglalapit po iyon sa kanila, sa Diyos. Napakalaking tulong po ito sa kanilang katubusan. Namatay man silang hindi marunong magdasal o magsimba.